Ay, kawawa naman si ano, si to sa demokrasya ng Meron pa nagsabi, mga kababayan ko na vlogger din ha. To, pero hindi lusot yung thumbnail mo, 'di ba? Mga kababayan, maraming nagsasabi ngayon na kawawa daw po itong general. Ako naman po ay naniniwalang kawawa naman po siya talaga. Mga kababayan ko. Ako naman po ay naniniwala na kawawa naman po talaga itong si general. Sa totoo lang, mga kababayan ko, ang bali-balita ko po, nanonood daw po sa akin ito si general ngayon, mga kababayan. Pues, maraming salamat po, general, kung nanonood ka man po sa akin. And I hope na ma-enlighten din kita. Diba? Kasi pag hindi kita na-enlighten, isasama na kita dito. Mamili ka. Pwedeng nakaupo, pwede ring nakahiga. May nag-i-enjoy daw po habang pinanonood ako. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo. No? Pwede ka nakaupo, pwede ka nakahiga. Pumili ka. Uupo ka dito, pagkikwentuhan natin yung problema ng bayan, o ihiga rin kita dito. Dalawa lang ang pwede mong kahinatnan. It's either maghimas ka ng rehas o mauupo ka kasama ko. O makikipagtsikahan ka sa mga chismosa na sa likuran ko. Si Bubay at si Kipay. Si Bubay po yung nasa likod na yan, mga kababayan. Si Kipay, ito nandito sa gilid, yung madaldal. Mga kababayan ko, nakatsikahan niya lagi. Pumili ka. Dalawa lang ang kababagsakan mo. No? General. We respect all the generals of AFP, especially. Kaya sa pinakamataas nating general na si Sir Romeo Browner. And especially, nire-respeto natin ang ating mahal na PNP chief, Benjamin Acorda. Ito pong laban na to ay para po sa sambayan ng Pilipino. Bilang isang influencer, hindi po ko papayag na ginagawan po kayo ng issue. Dahil alam ko po at nakikita ko po ang dedikasyon ninyo sa inyong trabaho. Pag mali po, mali po. Pag tama, pinapalakpakan nyo po. Pag maganda po ang nagawa, pinupuri ninyo. Wala pong pulis na kurap pagdating sa mata ng PNP Chief Acorda. Wala pong pasaway na AFP kapag si Sir Romeo Browner ang nakikialam at pumapasok. Laging dinidisiplina. Pag kayo po, madalas pag kayo itong AFP natin, itong PNP natin, madalas kinakawawa sa social media. Pues ngayon pong gabi, hayaan nyo po ako, ipagtanggol ko po yung mga tao na to dahil malaki po ang sakripisyo nito para sa ating bayan. Yung laban natin dito, laban ng totoong laban ng bayan. Laban ng Pilipino, hindi laban ng kung sino-sino. Mga kapatid, kaya po ngayong gabi, mga kababayan ko, nais ko po kayong isama dito sa ating gagawin na live stream. Hindi po vigil na po ito, mga kababayan. Magbibigil na po tayo, mga kababayan ko, dahil po sa ginagawa po nito nila Hitad na paninira na kahit ang ating PNP ay ginagawa na po ng issue at ang ating AFP. Ang galing ng strategy, mga kababayan. Sobrang tindi ng strategy ng mga to. Kaya ngayon po, mga kababayan ko, kumalma po kayo. Dahil ipapaliwanag natin yung kung bakit pwedeng makulong etong si Tanda, mga kababayan. Itago na lang natin siya na Tanda, mga kababayan ko, mga kapatid. Kaya si Ma'am Mighty Vice vigil. Eto,
mga kababayan ko, bakit po ba makukulong itong matanda na to, mga kababayan? Ito, papakita ko po sa inyo. Bakit may tendency makulong to, mga kababayan ko? Ayan. Ito, yan. Kasi marami nagsasabi, pinagtatanggol pa ng mga ibang vlogger. Alam nyo yung mga pulpul na vlogger na nagsasabi na, ay, kawawa naman si General Macañas. Kawawa naman yan kasi nagsabi lang ng totoo para sa bayan. Nagsabi lang para sa mga Pilipino, ipakukulong ni Bongbong. May vlogger ako nakitang taga-probinsyang ganyan, may binubuhay pa yung channel tapos ang kakampihan, hindi yung kakampihan, yung mga tao nagsisinungaling pa. Uy, si General Macañas kawawa naman kasi ipakukulong. Pagkitilto sa demokrasya ng Pilipinas. Meron pa nagsasabi, hindi na nirespeto ni Bongbong Marcos sa mga nagsasabi ng totoo. Tapos meron pa nagsabi, mga kababayan ko na vlogger din Ito, hindi ko napapakalanan itong mga lintik na to. Sabi pa, kinakawawa ni Lisa Smugs itong mga to, sinisikil at hinaharas ng mga kasundaluhan. Sinisikil ang ating mga ginagawa, mga kababayan. Ganyan ang sabi nila. Mga kababayan ko. Sama ko na rin si Dispenser. Sige po, Ma'am Maite Baisa. Paano nga ba? Bakit pwedeng mangyaring makulong? Ayan Okay niliwanag ko na, reporter ang dating Bakit nga ba pwedeng makulong itong general na ito, mga kababayan ko? Mga kapatid, wala naman daw problema sa video niya. Nagsabi naman daw siya ng di umano. Ayon kay ganito, ayon kay ganyan, at nalaman kong chismis kay Maharlika. Ay, ito daw po yung mga nangyayari. Dahil gumagamit daw po si General ng daw. Gumagamit daw po si General ng mga daw, mga kababayan ko. At hindi daw po siya gumagamit ng mga right words. Ito po ang sagot ko dyan, mga kababayan ko. Mga kapatid. Pakita ko po sa inyo, nasa screen na po yung sagot Mga kababayan, tingnan nyo to. Ano title niya dito, mga kababayan ko? Mga kapatid, akala nyo walang lusot ang mga thumbnail? Mga kababayan ko? Hindi lusot ang thumbnail. Sa cyberbullying. At sa fake news peddling. Sa pagkakalat ng disinformation. Tingnan nyo. Sinama mo, ito paliwanag ko based on my analysis. Yan based on my analysis. Ganyan ka dapat, Jen. Diba? Para lusot. Based on my analysis, di ba? Wala naman talagang problema sa video. Kasi gumamit siya ng di umano, ayon kay ganito, yun daw mga ganito, ay hindi nanggaling sa kanyang sources. Lusot, di ba? Pero, hindi lusot yung thumbnail mo. Di ba? Yung thumbnail mo. Hindi lusot. Kasi alam mo kung bakit? Binalandra mo yung muka ni AFP Chief Romeo Browner at ni PNP Chief Benjamin Acorda, tapos sinama mo pang bonus si Pangulong Bongbong. Di ba? Sinama mo pa yung muka nito ni Pangulong Marcos, nito ni Marcos Jr., ni Kuting. Sinama mo pa Magaling ka. Di ba? Akala mo ba, tapos sa title mo, ganyan, good AFP generals and convincing to resign. Sinabihan mo na, kinukumbinsi nito ni Browner at ni Acorda na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Saan mo nakuha yung information na yan?
Saan mo nakuha yung information na kinukumbinse ni Romeo, ni AFP Chief Romeo Browner at ni Serbia ni PNP Chief Acorda ang kung Pangulong Bongbong Marcos na bumaba sa pwesto? What you mean, okay lang naman. Wala sana problema ang clickbait mo eh. Kaso ang pangit ng thumbnail mo. Di ba? Sa sobrang swangit ng thumbnail mo, garapalan toy. Tutoy ka pa eh. Di ba? Sa sobrang sinasabi, imagine mo, sasabihin mo na si Romeo Browner, si AFP Chief, kinukumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na bumaba sa pwesto. For what reason? And you tell to the Filipino people at sa mga supporters mong pulpul, di ba? Sa mga tropa mo na ang dalawang malaking leader o may hawak sa ahensya ng ating seguridad ay pinabababa na ang presidente. Sa thumbnail mo pa lang, minsan ang mga tao tumitingin lang sa thumbnail. Kapag nakita nila yan, equal news na yan mga kababayan ko. For example, nakita ng tao, uy, chichismis niyang ganito yan. Uy, laga, may chichismis ako sa'yo, sali, halika dito, sali. Dito minsan may ganito example eh. Nangyayari talaga to. Sabi niya to, uy, sali, may kikwento ako sa'yo, bakit? Ano yun? Sasabihin sa'yo ni Sali. Ano yun, Inday? Tignan mo, sabi dito sa YouTube, sabi dito, eto daw si Pangulong Bongbong Marcos at si Browner at si Acorda, kinukumbinsi daw ni Acorda at ni Brown na si BBM na bumaba na. Ito naman si Sali, mga kababayan ko, maniniwala kay Inday. Mga kapatid, maniniwala kay Inday. Ito naman si Inday, ipapakalat dito kay Tonyang. Ipapakalat kay ganito. That is an example of chismis. The meaning, mga kababayan, na sinabi ko, mga kapatid, nagkalat ka ng chismis sa loob ng social media, tapos ang ending, mga kababayan ko, nakasira ka ng pangalan ng Pangulo. Ngayon, anong kaso ang kahaharapin nito? Dalawa lang ang nasa isip ko, mga kababayan ko. Dalawa lang. Mga kapatid, dalawa lang. Destabilization, cyberbullying, o cyber libel. Tatlo pala. Di ba? Malaki ang kaharapin niya dito, mga kababayan ko. Hindi po biro to. Haharapin niya talaga to, mga kababayan. Kasi bakit, mga kababayan ko? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung nasa baba. Tingnan nyo ha. Ano to? Ito. Yan. Nagpapansin, mga kababayan ko. Nung napansin, mga kababayan ko, nagpabiktim. Ikaw ang gumawa ng kalokohan mo, hindi yan isisisi mo sa government kung sabi mo sinisiil yung kalayaan ng magsalita? Freedom of expression? Bakit? Media ka ba? Uy, tanda, vlogger tayo. No? Vlogger tayo. No? Tandaan po natin. Iba po ang media, iba po ang vlogger. Okay? Lumugar po tayo sa dapat nating kalagyan para hindi tayo nagkakaroon ng away. Sasabihin ni Maharlika sa live streaming niya, sinisiil, hinaharas. Wala pa kang ginagawa si Browner sa kanya. Diba? Sasabihin ni Maharlika sa social media, sinisiil yung karapatan nito ni Tanda, ni Macaranyas na magsalita ng katotohanan sa loob ng social media. Inilalaban ni Macaranyas ang kanyang karapatan bilang retiradong AFP chief. Retiradong sundalo, not AFP chief ha. Retiradong sundalo, sasabihin ni Maharlika, hinaharas ang kanyang pagkatao. Hindi ka pa nga nakakasuhan, hinaharas ka na kaagad. Sinabi lang ng spokesperson ng PNP
na magsasampa sila ng kaso. Pero hindi pa directly na ina-identify yung pangalan nito. Itong si Hitad, mga kababayan ko, sobrang protective sa jowa niyang matanda. Oh, BFF sila eh. BFF. Best friends forever, mga kababayan ko. Nagsumpahan sila till death do us part. Mga kapatid, sobrang overprotected niya. Ang ending, mga kababayan ko, hindi nyo napapansin, mga kapatid, masyado nilang pinalalala at sinasakyan at ginagawang content ito si Macaranyas. Speaking of nakakaawa, totoo naman naaawa rin ako, mga kababayan ko. Kasi bakit? Mga kababayan ko, para sa akin, mga kababayan, para sa akin, biktima itong matanda ng disinformation, mga kapatid. Di ba? Biktima itong matanda ng disinformation. Nang dahil sa disinformation na pinakalat ni Macaranyas, na nanggaling kay Maharlika, na inadapt niya sa buhay niya at inaccept niya at kinantahan niya, ang ending, mga kababayan ko, mga kapatid, ang ending, mapapahamak siya ngayon. Di ba? Sa kauna-unahang pagkakataon, isang general lang mahuhuli because of the disinformation. Tapos ang ending, ikaw ang biktima? Ang kinakawawa ka ngayon ng gobyerno? Napansin ka naman ng media, napansin ka na ng lahat. Tumaas ba subscriber mo? Hindi, kinamuhian ka ng tao. Wala namang problema maging influencer sa bansa natin talaga. Totoo. Walang problema maging influencer sa bansa natin talaga. Napakaluwag nga dito sa atin kung tutuusin, unlike sa ibang bansa. Mga kababayan ko. Napakaluwag. Mga kababayan ko. Napakaluwag natin. Pagdating sa social media. Kaso madalas, mga kababayan ko, naaabuso. Kagaya nito. Diba? Yung pang-aabuso sa loob ng social media, tinodo-todo. Ganito yung mga tao na kaya magpatalo pero abusado. Kapag tinanong mo, sinisiil daw ang karapatan na pangtaka. Pag tinanong mo, sinita mo, sinisiil daw ang karapatan niyang bilang tao. Bakit? May sinabi rin ba kaming hindi ka tao? Yan ang mga litalya ng mga matatanda, tandaan nyo na tumatandang paurong. Nagiging makulit, nagiging pasaway. Dahil may degree, may dignidad, ang ginagawa, mga kababayan ko, nagiging mga kapatid, may degree, may dignidad, ang ginagawa ngayon, umaabuso. Sino ibuburol mo dyan, kapatid? Ay, andito si Banat Boy. Ayan pare, tignan mo na lang sa picture. Andyan na, nakaburol. Tuloy nga ang lamay natin ngayon, pare. Diba? Ganyan ang ginagawa ng mga tao na ginagawang kaperahan ng loob ng social media. Wala namang problema kumita dito sa social media. Libre naman ito. Everyone can, can earn money using social media, YouTube, Facebook, or whatsoever na anong gamit mo. Tik-tik. Pwede mag-affiliate, di ba? Ano yung pwede pagkakitahan? Pero yung sumikat ka, because sa pagiging martir mo, ay wala pare. Yari ka dun. Sobra. Sumikat ka dahil sa pagiging martir mo, ang ending mo, Ninoy Aquino ka na. Meron pa ako nalaman, mga kababayan ko. Di ba? Binabanata mo for destabilization, sinasabihan mo na magretiro na, magresign na si PBBM at sinasabi mo, pinagbibintangan mo na sinabi daw na ganito dahil sa chismis sa'yo ni Hitad. Kailan ba naging reliable sources si Maharlika? Diba? Kailan ba naging reliable sources si Hitad? Sa lahat ng sinabi nun, sa lahat ng sinabi nun, mga kababayan ko, so totoo lang, shoutout, balita't kaalaman.
Sa lahat ng sinabi ni Maharlika, sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. Ni isa walang tumama mga kababayan eh. Sinabihan niya si Lisa nagpupulburon. Oh, ito sinabihan niya si Lisa nagpupulburon. Sinabihan niya si Bongbong nagpupulburon. Sinabihan niya smuggler si Lisa, kaibigan si Michael Mas smuggler. Sinabihan niya na kurap si ganito. Sinabihan niya si Abel ng kung ano-ano. Ang dami niya sinabi, madami siyang sinira na tao. Lahat ng yun walang tumama. Saan tayo mga kababayan? Saan tayo tutungo nito kung ganito ng ganito ang nangyayari sa Pilipinas? Diba? Ganito ng ganito. Diba? Paano nalaman kung ito na lang ang vlogger sa mundo? Tsatsagain nyo pa ba? Yo, balitat ka naman. Huwag mo siya burahin. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang yan. Hayaan mo lang yung mga tropa natin ganyan. Someday, tignan mo, maniwala ka sa akin, babaliktad yung mga comment section na yan. Hayaan nyo lang siya kapatid. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang yan. Dito sa channel natin, may freedom kayong magkomento. Kung anong gusto nyo sabihin, sabihin ninyo. Diba? Sasagutin ko. Wala naman problema sa akin yun eh. Tandaan ninyo, ito ang pinagsamang Banat Boy at biyahe ni Koy. Diba? Kaya kung ako sa'yo, paano ko ba? Kagalang-galangang, kataas-taasang general ng mga pulpol ng bayan. Ayan Jen, ito lang sasabihin ko sa'yo Maraming Pilipino ang naniniwala sa'yo. Pwede ka pa mag-turn back dyan. Pwede ka pang tumalikod dyan, linisin yung pangalan mo. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit mo. Tapos ang ending, gagawin ka nilang pain para sa gusto nilang mangyaring destabilization sa bansa natin. Yan lang ang sasabihin ko sa'yo. Diba? Yan lang sasabihin ko sa'yo. Kahit na ikaw ay mawala pa sa mundo, meron pa rin pamahalaan. Kahit na sabihin mo, na mawala pa si Pangulong Bongbong Marcos, tandaan mo to Jen, meron pa rin tayong pamahalaan. Kahit na umaubos na lahat ang pinakamagagaling na politiko sabihin sa Pilipinas, mga kababayan ko, meron pa rin tayong pamahalaan. Andiyan pa rin ang gobyerno. Kaya kahit pabagsakin pa yan ng mga sinasabi mong NPA, na naghahanap palagi ng murang bigas na NFA, tandaan nyo, meron pa rin pong gobyerno. Walang makakapagpabagsak sa gobyerno at hindi mawawala sa bansa natin yan. Yan ang tatandaan mo.